Dominant Protector. Credit to the author. 2,621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. N. Tumango si Jenny bilang maluwag. Let's go. Boss Bale and the others are waiting for us at the door. Sabi ni Terence habang nakatayo, hawak pa rin si Jenny sa kanyang mga braso. Jenny, kailangan mo bang maligo? Napagtanto ni Jenny na nababalutan pa rin siya ng dugo at dumi. No need, pag-uwi na natin mag-usap tayo. Binuksan ni Terence ang pinto. Terence, okay ka na? Napatingin si Boss Bale sa mukha at mga kamay ni Jenny dahil sa gulat. Siya ay ganap na hindi nasaktan. Paano ito nagawa ni Terence? Nakita niya ang mga pinsala kahit ang Miracle Doctor na si Larkins at ang gintong likha ni Miracle Doctor Kang ay hindi gagana. Gumamit lang si Terence ng mga pilak na karayom para pagalingin siya. Paano naging posible iyon? Higit pa rito, bagamat hindi niya alam kung gaano kalubha ang mga panloob na pinsala ni Jenny, sigurado siyang hindi magaan ang mga iyon. Gayunpaman, ang pagtingin kay Jenny ngayon, maliban sa napuno ng dugo at medyo nakakatakot, siya ay nasa mataas na espiritu at hindi mukhang isang taong nasugatan. Ano nga ba ang nangyayari? It's all right. Naghilom na ang mga sugat ni Jenny. Hindi na masyadong nagpaliwanag si Terence, papauwiin ko muna si Jenny. Mr. Bale, mamaya na lang tayo mag-usap. Pupunta ako sa school para hanapin ka. Sige. Natarante si Boss Bale, pero hindi siya madaldal na tao. Hindi niya maitanong kung ayaw sabihin ni Terence sa kanya. Alam niya na mahusay ang medical skills ni Terence, at least much better than his, kaya tumango lang siya, kung gayon, babalik muna ako sa paaralan. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige, sabi niya. Sabi ni Terence. Pagkatapos magpaalam kay Boss Bale, sumakay si Terence sa kotse ni Jelay kasama si Melissa at bumalik sa villa. Si Cheryl at Yasi ay nakabalik na mula sa paaralan, pabalik kasama si Chito. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Melissa na nagsasabing may problema si Jenny, at kasama nila si Terence. Hindi ito masyadong inisip ni Cheryl. Ngunit nang makita niya si Terence na may dalang dagwang Jenny papunta sa villa, natigilan siya. Terence, anong problema kay Jenny? Tumingin si Cheryl sa dagwang Jenny at laking gulat niya. Anong nangyari? Cheryl sis, ayos lang si Jenny. Bumaba si Jenny mula sa mga braso ni Terence at ngumiti, ang dumi ni Jenny, maligo ka muna. Yasi, pwede mo ba akong tulungang kumuha ng damit sa bahay? Okay. Tumingin si Yasi kay Jenny nang may kainahinala at tumingin kay Terence. Tumango siya at lumabas ng villa, ngunit sinabi niya habang naglalakad, Shield bro, wait for Yasi, masasabi mo na sa kanya ang kwento kapag bumalik na siya. Yasi, anong kwento? Baka nasa panganib sina Terence at Jenny, at isa itong kwento sa iyo. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi bago bumaling kay Terence. Huwag mo siyang pakialaman. Kung okay lang si Shield bro at Jenny, dapat ligtas sila. Sabi ni Yasi sabay kibot ng balikat. It's really fine. It's all in past. Tumango si Terence. Matalino si Yasi, hindi siya mag-aalala tungkol sa nakaraan. Hindi nagtagal at nakabalik si Yasi, siguro tumakbo na siya hanggang doon. Bumalik sa sala, si Jenny ay nasa shower pa rin. Umupo si Terence at sinabi sa kanila ang nangyari, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol kay Jenny. Paano niya nalaman na mayroon siyang mga personal na tala ni Zhang Liju? At paano niya nalaman na sila ni Jenny ay maaaring magtulungan upang pinuhin ang tableta? Kahit si Boss Bale ay hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito, at ngayon lang sinabi ni Terence kay Boss Bale ang tungkol sa mga personal na tala ni Zhang Liju. Mukhang hindi peke ang pagkabigla ni Boss Bale noong mga oras na iyon, ibig sabihin noon ay hindi pa alam ni Boss Bale ang mga bagay na ito. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, paano nalaman ng Little 1 at Little 11? Hindi alam ni Melissa at Jelay kung gaano kalungkot si Jenny noon, ngunit nang marinig nilang sinabi ni Terence na durog ang dibdib at ibabang bahagi ng katawan ni Jenny, namutla ang kanilang mga mukha. Nag-alala din si Miss hanggang sa lumuha, napakaawa ni Jenny. Sa kabutihang palad, mailigtas si Terence. Ano pa ang magagawa niya?
Ang lahat ng naruroon ay ang pinakamalapit na tao ni Terence, at mayroon silang kaunting pagkakaunawa sa sitwasyon ni Terence. Hindi sila masyadong nagulat, ngunit naramdaman nila na ito ay masyadong nakakagulat. Kung hindi dahil kay Boss Bale, si Terence ay hindi magiging katugma ng maliit. Kung nahuli si Terence, hindi na nila makikita si Jenny. Tinapos ni Jenny ang kanyang shower at nagpalit ng damit na iniwan ni Yasi sa pintuan ng banyo. Naglakad siya palabas upang makita ang lahat na nakaupo sa sofa na tahimik na may malungkot na mukha. Hindi niya maiwasang mag-freeze. Ano bang nangyayari sa inyo? Jenny, tapos ka na ba? Labis na bumuti ang mood ni Terence matapos makitang maayos si Jenny. Ganun din ang naramdaman ng iba. Nang makitang hindi man lang nasaktan si Jenny, nakahinga sila ng maluwag. Bagamat nakakatakot ang pangyayari, buti na lang at natapos na. Terence bro? Huwag kang mag-alala, ayos lang si Jenny. Nakangiting sabi ni Jenny. Hehe, don't worry. Bumalik ka na at magpahinga ka ng mabuti. Papunta ako saglit sa school. Marami akong dapat pag-usapan kay Boss Bale at kumpirmahin. Maraming tanong si Terence na gusto niyang itanong kay Boss Bale, kabilang ang background ni Little One at Little 11, ang kanilang sekta, at ang mga sariling bagay ni Boss Bale. Sige, babalik si Jenny at magpapahinga. Medyo pagod ako ngayon, kaya dapat magpahinga ng maaga si Jenny. Masunaring tumango si Jenny. Melissa, sa kwarto ko ka na matulog. Baka mamaya pa ako makabalik. Lumingon si Terence kay Melissa. Sagot ni Melissa at sumang-ayon, ngunit ang kanyang puso ay lalong sumasalungat. Itinuring ba itong kasama ni Terence? Naramdaman ni Melissa na hindi sila naiiba sa ibang mga mag-asawa sa unibersidad na magkasama sa labas ng paaralan. Napabuntong hininga si Melissa. Parang mas lalo siyang nahuhulog. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi siya makatanggi kay Terence, nakita niya ang nangyari ngayon, at ang pinakakulang kay Terence ngayon ay ang lakas. Sa pamamagitan lamang ng higit na lakas ay mapoprotektahan niya ang mga tao sa paligid niya. Kaya ang tanging magagawa na lang ni Melissa ay tulungan si Terence sa kanyang pagsasanay. Jenny, kanina ka pa naliligo, sinuri mo ang sarili mo ha. Wala namang parte ng katawan mo na hindi pa naaayos di ba? Sinulyapan ni Terence si Jenny bago siya umalis. Bagamat kumpiyansa siya na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay dapat makapagpagaling ng mga pinsala ng 100%, marami sa mga pribadong bahagi ni Jenny ang nasangkot. Hindi sila masuri ni Terence isa-isa. 2,622. There was something going on between them, and they were pretty close, pero hindi pa sila in a relationship. Hindi nararapat para kay Terence na puntahan siya, ngunit nag-aalala siya. Bahagyang namula ang mukha ni Jenny. Nang siya ay naliligo, natural niyang tinitingnang mabuti ang mas mahahalagang bahagi ng dalaga. Noon, lahat sila ay nasira ng Little 11, ngunit ngayon ay kasing ganda na nila, mas perpekto pa kaysa dati. Dahil dito, labis na nasisiyahan si Jenny. Isa ba itong blessing in disguise? Tumango si Terence at mabilis na lumabas ng silid, nagmaneho papunta sa paaralan. Hindi pa umaalis si Boss Bale at naghihintay kay Terence sa opisina. Napakakomplikado ng kanyang damdamin sa mga sandaling iyon. Bago makita ang pinsala ni Jenny, mayroon pa siyang ilang relasyon kay Albert at sa iba pa bilang isang guro, ngunit pagkatapos na makita si Jenny, galit lang ang nasa puso niya. Gaya ng inaasahan, parang master, parang disipulo at anak. Napakasama ni Albert noon, at gayon din ang kanyang anak na babae at disipulo. Kung hindi siya nakialam sa oras, si Terence at Jenny ay napunta na sa impyerno. May kumatok sa pinto, at bumalik sa realidad si Boss Bale. Sabi niya, "Pakipasok, Mr. Bale." Napakakomplikado ng damdamin ni Terence. Iniligtas siya ni Boss Bale, ngunit ang relasyon sa pagitan ni Boss Bale at ng amo ng munting bata ay nagparamdam kay Terence na magkasalungat. Mabuting tao ba o masamang tao si Boss Bale? Terence, nandito ka na. Umupo ka na. Tumingin si Boss Bale kay Terence, bumantong hininga habang nakaturo sa sofa. Mr. Bale, tungkol ngayon. Lumapit si Terence at umupo sa tabi ni Boss Bale. Yung Little One at Little 11, sino sila? At ikaw, paano ka magiging leader ng sekta nila?
Ang bagay na ito. Alam kong tatanungin mo ako. Hindi ko masabi sa iyo kung saang sekta sila galing, o kung sino sila, sabi ni Boss Bale na may mapait na ngiti. Sinabi ng aking mga ninuno na hindi ko maihahayag ang pangalan ng aking sekta sa iba maliban kung ang isang tiyak na kondisyon ay natutugunan. Ngunit ang mga sinaunang sekta sa labas ay karaniwang tinatawag na lugar na iyon. Hindi mo man lang masabi sa akin. Gusto talagang malaman ni Terence ang sekta ng kalaban, itinuring din akong disipulo mo, tama ba? At saka, sa isang tiyak na pananaw, ninuno mo ako. Ito. Narinig ni Boss Bale ang mga salita ni Terence at nag-alinlangan. Oo, hindi mahalaga kung ito ay mula sa pananaw ng kanyang disipulo o sa pananaw ng Grandmaster, wala siyang dahilan upang itago ito kay Terence. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi ni Boss Bale, ang pangalan ng ating sekta ay ang 5 elementong sekta. Dahil ikaw ay aking disipulo at isa ring Grandmaster, hindi ko ito itatago sa iyo. Gayunpaman, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa pangalang ito, kung sakaling makaakit ka ng hindi kinakailangang gulo. Ang sekta natin. Kumurap-kurap si Terence, nakasimangot. Sa madaling salita, kasekta talaga ako ng Little 1 at Little 11. Kasekta ako ng kaaway ko. Sa isang kahulugan, oo. Ako ang pinuno ng sektang ito, at ikaw ang aking disipulo, o sa halip, ikaw ang aking Grandmaster, kaya lahat tayo ay miyembro ng sekta ng 5 elemento. Tumango si Boss Bale at sinabing, ngunit sila ay aking mga kaaway. Balang araw, makakamit ko ang hustisya para kay Jenny, matigas na sabi ni Terence. Alam mo ba kung paano ako nasaktan? Hindi sinagot ni Boss Bale ang tanong ni Terence, ngunit biglang nagtanong. Oh, paano ka nasugatan? Naisip ni Terence na iniiwasan ni Boss Bale ang paksa. Maliit na Panginoon. May ginawa siya sa akin noong pinipino ko ang tableta, na naging dahilan upang ako ay magmukmak at masira ang lahat ng aking meridian. Inangat ni Boss Bale ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at kawalan ng magawa. Tumangala siya sa kisame, na para bang inaalala niya ang nakaraan. Hindi ko inaasahan na ang klase ng master ay talagang makakapagdulot ng uri ng disipulo. Ano? Natigilan si Terence. Ang mga internal injuries ni Boss Bale ay sanhi ng kanyang junior brother, na isa ring amo ng maliit. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay may sama ng loob din si Boss Bale sa lugar na iyon? Nagulat ka ba? Tumawa si Elder Bale. Akala ko after so many years, magbabago na siya. Akala ko kasi competitive lang siya noon. Pero nagkamali ako. Palagi niya akong nakikitang hadlang sa paraan niya sa pagiging sect leader. Kung tatanggalin ako, siya ang magiging actual sect leader. Phew! Nakahinga ng maluwag si Terence, naiintindihan ko. Ito ay para sa pinakamahusay. Sa hinaharap kapag nakakita ako ng problema sa kanila, hindi na ako mag-aalala pa. Huwag kang pabigla-bigla. Ang iyong lakas ay mas mababa kaysa sa kanila. Ang lugar na iyon ay ang pinagmula ng 5 elemento. Ang mga pamamaraan ng mental cultivation at martial technique ng bawat elemento ay natuklasan at nalinang sa sukdulan. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi ang kanilang mga kalaban. Umiling si Boss Bale at seryosong sinabing, even a pick a match wood skin, class. Natuklasan ko na ito. Tumango si Terence, malalim ang iniisip. Ang mga masters mula sa lugar na iyon ay pawang abnormal, napakalakas. Kung hindi dahil sa sining ng Dragon Mastery ni Terence, hindi niya ito magagawang labanan ang lahat. Bukod dito, ayon sa utos ng aking amo, kailangan nating kumpletuhin ang isang malaking plano. Sana ay hindi ka magkaproblema kay Albert, na aking junior brother at master ng maliit, bago matapos ang malaking planong ito. Pero, kung may kakayahan kang pumatay ng Little 1 at Little 11, hindi kita pipigilan. Sabi ni Boss Bale. Isang malaking plano. Anong malaking plano? Tanong ni Terence, nagulat. Imposible para kay Terence na pumatay ng maliit sa loob ng maikling panahon, lalo pa si Albert. Ang gusto ngayon ni Terence ay patayin ang Little 11, na siyang taong may pinakamaraming puot. Tulad ng para sa maliit at Albert, hindi mahalaga kung sila ay namatay ng maaga o huli. Hindi nagmamadali si Terence na patayin sila.
Huwag kang magtanong ngayon, wala itong maitutulong sa iyo, ngunit masisiguro kung ikaw ay Sky Class late phase peak sa panahong iyon, isasama kita, ito ay isang pagkakataon upang ituloy ang landas ng langit. Sabi ni Boss Bale. Ang makalangit na daw. Mayroon talagang makalangit na daw sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat. Meron. Sinabi ni Boss Bale nang may katiyakan, ang lugar kung saan nakatira ang mga elite ng Sky Class ay tinatawag na Sky Class Island. Mas mataas ito kaysa sa sinaunang antas, ngunit hindi ito mahahanap o mapasok ng mga normal na practitioner. Iyan lang ang masasabi ko ngayon. Huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano. Kapag malakas ka na, sasabihin ko sa iyo. 2,623. Sige. Tuwang-tuwa na tumango si Terence. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa isang Sky Class Master. Lahat ng alam niya noon ay walang katiyakan, kasama na ang sinabi ng apoy na layon. Isang tao sa sekta ni Tio Fredo ang humabol sa langit, ngunit ito ay isang pagtugis lamang. Hindi niya sinabi kung naabot nila ito, kaya hindi sigurado si Terence kung may mas malakas pa sa Sky Class sa mundong ito. Gayunpaman, dahil mayroong isang Sky Path Master, gumaan ang loob ni Terence. Bagamat malakas si Albert at maliit, halos hindi magagapi sa mga Sky Class Masters, hindi niya alam kung may kumpiyansa siyang talunin sila noong nasa Sky Class late phase peak siya. Gayunpaman, kung siya ay unang pumasok sa makalangit na daw, kung gayon ang pag-aalaga sa kanila ay tiyak na isang piraso ng cake. Terence, may ilang mga bagay na kailangan mong matutunan upang tiisin. Hindi na ako ang Boss Bale mula noon, at hindi ko makuha ang hustisya para sa iyo. Kahit ako, pagkatapos itong pag-isipang mabuti ngayon, malamang na masisira ni Albert pagkatapos ng plano. Hindi tanga si Boss Bale. Mahuhulaan niya ang personalidad at intensyon ni Albert sa mga kaganapan ngayon. Kung talagang maayos na nagsimula ang Sky Class Island plan, tiyak na hindi siya pababayaan ni Albert. Teacher Bale, huwag kang mag-alala. Kinuyam ni Terence ang kanyang kamao at huminga ng malalim. Ngayon, paprotektahan mo ako. Pero bukas, hahayaan kong kumilos si Albert at ang iba pa ayon sa gusto ko. Albert, salamat sa iyong mga aksyon ngayon. Binigyan mo ako ng isa pang motibasyon upang magpatuloy sa paglinang. Si Terence ay nanumpa sa kanyang sarili na isang araw, tutulungan niya ang linya ni Boss Bale na magkaroon ng tamang titulo, at gagawin siyang leader ng sekta ng 5 elementong sekta. Sa sandaling ito, tunay na nakita ni Terence ang kanyang sarili bilang disipulo ni Boss Bale, at ang takot na mayroon siya para kay Boss Bale ay wala na. Bagamat si Boss Bale ay mula sa parehong sekta sa kanila, magkaiba sila ng intensyon. Seryoso, sila ay mula sa parehong sekta. Hehe, medyo sakto yata ang mata ko. Noon, pinilit kitang kunin bilang alagad ko. Tumawa ng malakas si Elder Bale. Sa katunayan, mula nang magsimula akong magturo dito, pinakawalan ko na ang aking sama ng loob. Gayunpaman, hindi ko kayang makitang ang pundasyong nilikha ng mga ninuno ay sinira ni Albert. Buti na lang, mayroon akong 2 kahalili. Tutulungan ka ng alagad na ito na linisin ang iyong sekta. Mahinang sabi ni Terence. To be honest, Terence, it's been so many years, and this is the first time I felt so happy. Buhay na naman ang puso ko, at naisip ko na hindi na ako makakabalik pa sa sekta. Sabi ni Boss Bale, medyo emosyonal. Sa totoo lang, gusto pa niyang bumalik, hindi dahil sasakam siya sa posisyon ng sect leader, kundi dahil nang ipasa sa kanya ng kanyang amo ang posisyon, iyon ay dahil gusto niyang pamunuan niya ang 5 elementong sekta pabalik sa mas mataas na Sky Class Island. Ako din. To be honest, on the way here, I was very conflicted. I was afraid that you have something to do with Little 1 and Little 11. Pero ngayon, parang may kinalaman ka sa kanila, pero hatred din. Sabi ni Terence. Natatakot din ako na kapag hindi ka dumating, pumunta ka sa Little 1 at Little 11 para mag-higanti. Kung nangyari iyon, hindi kita mailigtas. Sabi ni Boss Bale. I'm not stupid. Masyadong malaki ang difference sa strength. How can I go and die? Napagtanto na ni Terence na hindi siya kapantay ng maliit nang makipag-away siya sa kanya. Wala man lang siyang kumpiyansa na manalo laban sa Little 11, bahala na siya.
Kung ang Sky Class 11, 12, at 13 move ng Little 11 ay kasing lakas ng sa Little 1, kung gayon si Terence ay hindi talaga makakapareha sa kanya. Hindi inaasahan ni Terence ang palihim na pag-atake mula sa mga nakakabaliw na masters na ito. Mabuti naman. Tumango si Boss Bale. Tiningnan niya ang oras sa mesa at sinabing, gabi na. Sabay-sabay tayong kumain at magkwentuhan ng mabuti bilang master at disipulo. Ngayon, opisyal na nating kinumpirma ang relasyon nating master-disciple, di ba? Hindi ka natatakbo ulit, di ba? Natural, hindi ko gagawin, umiling si Terence. Si Boss Bale ay isang baldado ngayon, ngunit sa kanya bilang isang hadlang sa Little 1 at Little 11, hindi sila pupunta para maghanap ng gulo sa kanya ng ilang sandali. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng master. Pumunta tayo sa bahay ko. Makakakilala ako ng isa pang alagad at makakalapit kayong dalawa. Itong alagad ko ay dalubhasa sa pagluluto, sabi ni Boss Bale. I'll ask her to help prepare a table of food. We can talk while we eat. Sige. Tatawag ako sa bahay, tumango si Terence. Sige, tatawag din ako. Habang nagsasalita si Boss Bale, kinuha niya ang telepono sa mesa at tatawagan sana ang kanyang disipulo. Ayaw ni Terence na istorbuhin sila sa telepono, kaya lumabas siya ng opisina at tinawagan ang miss. Sinabi niya rito na bibisita siya sa bahay ni Master Bale ngayong gabi, at hindi na niya dapat hintayin ang pagbabalik nito. Sa kabilang banda, tumawag si Boss Bale sa kanyang tahanan. Ang asawa ni Boss Bale ang kumuha ng telepono. Direktang sabi ni Boss Bale, hayaan mong sagutin ni Francine ang telepono. Maya-maya, may mahinang boses ng babae ang nagmula sa kabilang side ng phone. Master, hinahanap mo ba ako? Francine, maghanda ka na ng mesa ng pagkain mamaya at hilingin sa asawa ng iyong Panginoon na pumunta sa supermarket sa ibaba para bumili ng higit pang mga sangkap. Sabi ni Boss Bale. May bisita ba sa bahay ngayong gabi? Bahagyang natigilan ang alagad na nagngangalang Francine. Nabatid na si Boss Bale ay bihirang mag-imbite ng mga bisita sa kanyang bahay. Kadalasan, 3 tao lang ang iluluto niya. Sa karamihan, mas magluluto siya kapag weekend kapag bumalik ang anak, manugang, at 2 apo ni Boss Bale. Ngayon ay hindi ang katapusan ng linggo, at ang pamilya ni Boss Bale ay hindi bumalik, kaya kailangang may bisita. Oo, tumanggap na ako ng isa pang alagad. Isa siyang talentadong binata at napakalakas na figure. Nagkataon na magkakilala at magkalapit kayong dalawa. Magkasing edad lang kayo, kaya dapat magkasundo kayo. Masayang sabi ni Boss Bale. Matapos marinig ang mga salita ni Boss Bale, hindi alam ni Francine kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagtanggi. Bakit parang nagpapakilala ng partner ang tono ni Boss Bale? Isang batang talento at isang napakalakas na figure. Francine, you have to do your best. Kapag kinain niya ang pagkain mo, siguradong madalas siyang pumupunta sa bahay natin. Sabi ni Boss Bale. Kumunat ang noo ni Francine. Ano ang ibig sabihin noon? Parang nagpapakilala talaga siya ng partner. Ngunit si Boss Bale ang kanyang amo, at nahihiya siyang magtanong. Ngunit naisip niya sa kanyang sarili, hindi ko dapat hayaan ang taong ito na pumunta ng madalas sa aming bahay. Sa totoo lang, wala talagang ibang ibig sabihin si Boss Bale. Mataas ang tingin niya kay Terence, ngunit hindi siya nagmamadaling itugma si Terence sa isa pa niyang disipulo. 2,624. Kung tutusin, malaya na silang magmahal ngayon, at kung nagustuhan ni Terence ang kanyang disipulo o hindi ay ibang usapan. Hindi pwedeng makialam dito si Boss Bale. Gusto talaga niyang mag-usap pa sina Terence at Francine. Hindi alam ni Terence kung paano gumawa ng elixir, ngunit ang kanyang mga medikal na kasanayan at teoretikal na kaalaman ay lubos na makapangyarihan, lalo na ang bilis at bisa ng paggamot ni Terence para kay Jenny ngayon. Iyon din ang hiling niya na dalawin ni Terence ang kanyang bahay, at iyon ang dahilan kung bakit niya iyon sinabi. Hindi niya akalain na magkakamali si Francine. Sige, kakausapin kita mamaya. Hindi narinig ni Boss Bale ang negatibong emosyon sa tono ni Francine, at ibinaba niya ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Ibinaba ni Francine ang telepono at hindi mapigil ang mag-pout. Naisip niya sa sarili, wala akong pakialam kung anong klaseng talento ka. Ginagarantiya ko na hindi mo na ito gugustuhin kainin muli at hindi na maglalakas loob na bumalik muli.
Tinapos ni Terence ang kanyang tawag at bumalik sa opisina ni Boss Bale. Katatapos lang ng tawag ni Boss Bale. Teacher Bale, nakapag-ayos ka na ba? Tanong ni Terence. Oo, nakaayos na lahat. Sabay na tayo. Dahil doon, tumayo si Boss Bale at lumabas ng opisina kasama si Terence papunta sa family section. Si Boss Bale ay tumira sa isang hiwalay na villa para sa mga propesor sa universidad. Sa kanyang superior na katayuan, natural na may karapatan siyang mag-enjoy sa villa. Habang naglalakad sila, ipinakilala ni Boss Bale, itong disipulo ko, hindi lang mabilis na umunlad ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, ngunit mayroon din siyang napakahusay na kakayahan sa pagtukoy ng mga halamang gamot. Madalas mong pag-usapan at pagkumparahin ang mga tala, lalo na ang kanyang kakayahan sa pagtukoy ng mga halamang gamot, hindi siya mas malala kaysa sa iyo. Siya ay isa ng first grade alchemist, sabi ni Boss Bale. She's trying to break through to the second grade. Oh, ganun kalakas. Hindi maiwasan ni Terence na magulat si Boss Bale ay dating isang henyong refiner, at hanggat ang kanyang mga disipulo ay nakakatugon sa mga kinakailangan at hindi ganoon katanga, hindi nakakagulat na sila ay maging mga first-class refiner. Gayunpaman, ang pagkilala sa mga halamang gamot ay bahagi ng talento. Si Terence ay may ganitong uri ng talento, at kahit ang matandang Linford ay hindi kasing husay niya. Natural, magiging interesado si Terence kapag nabalitaan niyang may katulad sa kanya. Tama. Kung hindi dahil sa close relationship niyo ni Jenny, pinakilala ko pa siya na girlfriend mo. Sabi ni Boss Bale. Og. Ayos lang ako, pwede mo akong ipakilala kay Wilfred o kay Shen Bale. Sabi ni Terence. Paanong hindi ko malalaman na may girlfriend si Wilfred? Hindi ba Joan ang tawag niya sa kanya? Sabi ni Boss Bale, at kahit na hindi ko siya ipapakilala. Hindi sila pareho, at hindi sila magiging masaya sa hinaharap. Pero iba ka. Pareho kayong cultivator, at pareho kayong may talent sa lugar na ito. Kaya, hindi rin kaya ni Kaishen. Haha. Ngumiti si Terence ngunit hindi sumagot. Napakakomplikado na ng buhay pag-ibig niya, at hindi niya matatanggap ang kabaitan ni Boss Bale. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating sila sa family area. Sa harap ng villa ni Boss Bale, nagulat si Terence sa mga halamang gamot sa bakuran ni Boss Bale. Taglamig na ngayon, at bagamat lahat ng mga halamang ito ay nasa isang sariling gawang greenhouse, medyo mahirap palaguin ang mga ito. Tila si Boss Bale ay may ilang mga kasanayan sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Baka mas mabuti pa ito kaysa sa matandang Linford. Pagkatapos ng lahat, ang geographical na lokasyon ng West Star Mountain Village ay tagsibol sa buong taon, kaya ang mga halamang gamot ay mas angkop para sa paglaki. Pero iba dito. Nang walang ilang mga espesyal na pamamaraan, mahirap palaguin ang mga halamang gamot. Nagustuhan mo ba ang aking mga halamang gamot? Nakangiting tanong ni Boss Bale nang makita niya si Terence na nakatingin sa mga halamang gamot. Oo, ngunit lahat sila ay para sa mga first class na table tasks. Ang tanging second class na pill ay ang maliit na recovery pill. Sabi ni Terence. Ang aking disipulo ay kasalukuyang isang first grade alchemist, kaya nagtanim ako ng ilang panggamot na halamang gamot na kailangan para sa unang grade na mga table tasks. Tungkol naman sa mga second grade na pills, sa kasalukuyan ay sinusuri pa lamang niya ang mga ito at hindi pa siya nakakabuo ng mga pills, kaya lahat ng mga pills ay pareho. Ang mga halamang gamot para sa menor de edad na rejuvenation pill ay mas madaling lumaki, may mas mataas na produksyon, at madaling itanim. Sasanayin ko siya pagkatapos niya maging isang pangalawang gradong alchemist, paliwanag ni Boss Bale. Tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Sa kusina ng bahay ni Master Bale, isang magandang figure ang abala sa pagtatrabaho. Kung nandito si Terence, magugulat siya, dahil ito ang nurse na si Francine. Sinunod ni Francine ang utos ni Boss Bale at gumawa ng 8 pinggan at isang sopas, lahat ay maingat na ginawa niya. Hindi niya talaga gustong makilala ang isang binata, ngunit ito ay isang taong lubos na pinag-isipan ng kanyang amo, at dahil hiniling ito ni Boss Bale, hindi niya ito basta-basta matatanggihan. Gayunpaman, imposibleng ilabas ang pinakamasarap niyang luto para ihatid ang kanyang mga bisita. Ito rin ay dahil kadalasan ay masyadong mabait at mabait si Boss Bale sa kanya.
Kung ito ay isang guro at disipulo sa isang normal na sekta, paano maglalakas loob ang disipulo na gawin ang sinabi ng guro? Ngunit si Francine ay ang huling estudyante ni Boss Bale, at dahil sa kanyang mabilis na pag-unlad sa paggawa ng tableta, labis siyang nagustuhan ni Boss Bale. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Francine na gawing masama ang kanyang pagkain. As far as she was concerned, basta mukhang masarap ang pagkain, ayos lang. Kung ang lasa ay hindi maganda, ang mga customer ay walang masasabi kahit na sila ay masama. Sa karamihan, hindi na sila babalik. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya nang ipinakilala ng kanyang lolo ang mga kabataang lalaki sa kanyang bahay. Noon, ganito rin siya, gustong magluto ng lamesa ng mga di masasarap na pagkain para, lason, hanggang mamatay ang batang talent na iyon. At ang binatilyong kausap ng kanyang lolo ay ang kanyang syota, si Terence. Sobrang pinagsisihan ni Francine kaya gusto na niyang mamatay. Hindi naging madali para sa kanya na ipakita ang kanyang galing sa pagluluto sa harap ng kanyang syota, pero sinira niya ito ng sarili niyang mga kamay. Buti na lang hindi naisip ni Terence, kung hindi, mapahiya si Francine. Buntong hininga, ilang buwan na ang nakalipas mula noong sumali siya sa sekta ni Boss Bale, nagtataka siya kung kumusta na si Terence. Matagal na panahon na mula nang makarinig siya mula sa kanya, at muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng hindi gaanong katangkad na figure ni Terence. Sa pag-iisip kay Terence, alam ni Francine na hindi na niya mabibigyan ng pag-asa ang binata. Paano kung talagang nagustuhan niya ito at madalas siyang dumalaw? Sa oras na iyon, alang-alang sa mukha ni Master, mahirap para sa kanya na paalisin itong senior brother o junior brother sa parehong sekta. Kaya naman, ibinigay ni Francine sa kanya ang lahat, gamit ang kanyang kakayahan sa pagluluto ng lubos. Ang pagkaing ginawa niya ay mukhang kasing ganda, ngunit ito ay kasing sama ng lasa. Hindi na niya ito gustong kainin muli sa loob ng 100 taon. Habang sunod-sunod na hinahain ang mga katanji tanging pinggan, tumunog ang doorbell ng Master Base Villa. 2,625. Mabilis na nagpunta ang asawa ni Boss Bale upang buksan ang pinto, at inilabas ni Francine ang huling ulam, ang matamis at maasim na isda ng wasabi. Si Francine ay nakatayo sa gilid na parang isang banal na babae habang pinagmamasdan si Mrs. Bale na nagbukas ng pinto. Napatingin siya sa nagkalat na pagkain sa mesa at natawa sa loob. Hehehehe, sa wakas nandito na. Talagang hahayaan kitang matikman ang lahat ng saya at kalungkutan ng buhay ngayong gabi. Bumukas ang pinto, at magkasunod na pumasok sina Boss Bale at Terence. Naghanda si Madam Bale ng isang pares ng tsinelas para kay Terence. Terence, ito ang aking asawa. At pati na rin ang asawa ng iyong Panginoon. Nag-alinlangan sandali si Boss Bale bago nagpas siyang ituring si Terence bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Terence na mananatili siya sa kanyang katayuan bilang isang disipulo. Francine, halika at kilalanin ang iyong senior kapatid. Maya-maya ay pumasok si Terence, kaya dapat ay junior siya, ngunit hindi nang ahas si Boss Bale na hayaan siyang maging junior dahil sa status ng kanyang Grandmaster, kaya inayos niya na maging senior siya. Ito. Ikaw ba? Tanong niya. Dilat ang mga mata ni Francine habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Boss Bale. Ito ang disipulo ng isang binata. Siya ay nasa kawalan at ang kanyang puso ay nasa gulo. Paano ito? O Diyos ko, ayoko nang mabuhay. 2 beses ang parehong pagkakamali. Oh, Francine, bakit ang tanga mo? Francine, hindi ko inaasahan na ikaw na ang huling alagad ni Mr. Bale. Nagulat din si Terence, hindi niya akalain na ang estudyante ni Boss Bale ay si Francine. Nagulat si Terence. Ikaw. Ang batang talento ba na sinasabi ni Master? Tumingin si Francine kay Terence, pagkatapos ay sa mesa na puno ng pagkain gusto niyang umiyak. Isa pang batang talento. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang kanyang pagkikita kay Francine sa bahay ni Martin Larkins, at nakita niyang nakakatawa ito. Francine, kilala mo si Terence. Nagulat din si Boss Bale, hindi niya akalain na makikilala ni Terence si Francine. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Terence at ang medikal na kumpanya ng doktor na si Larkins ay may ilang hindi kilalang relasyon. Kung ganoon nga, hindi imposibleng makilala niya si Francine.
Kaya lang hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Terence sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, o kung kilala mismo ni Terence si Martin, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Kung tutuusin, isa siya sa kakaunting taong nakakaalam ng inside story. Pangalan lamang ang pangalan ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins, ngunit ibang tao ang nagpatakbo ng operasyon. Kung kilala ni Terence si Francine, tiyak na may malalim siyang relasyon kay Martin, na ikinagulat niya. Oo. Namula si Francine at tumango, nagrereklamo, "Master, bakit hindi mo sinabi kanina?" "Sinabi mo kanina." Naningkit ang mga mata ni Boss Bale habang nakatingin sa nahihiyang mukha ni Francine. May nangyari sa dalawa. Parang playboy talaga si Terence. Hanggat ito ay isang kagandahan, magkakaroon siya ng isang uri ng relasyon sa kanya. Hindi ko alam na kilala mo si Terence, bakit ko sinabi sa iyo ng mas maaga? Terence, halika at kumain, sigurado akong alam mo kung paano ang luto ni Francine, at medyo bumuti siya kamakailan, natuto siyang gumamit ng refinement fire para magluto, at mas nakontrol niya ang temperatura. Hindi nakaimik si Terence. Kaya niyang magluto gamit ang apoy. Hindi mo pa narinig ito. Ito ang orihinal na likha ni Francine. Halika, tikman mo. Pagmamalaki ni Boss Bale. Sige, sabi niya. Tumango si Terence at kinuha ang tsinelas kay Madam Bale. Pagkatapos magpalit sa kanila ay pumasok na siya sa villa. Si Francine naman ay hindi alam ang gagawin. Si Aya, kung alam niya ng mas maaga, tatanungin niya si Boss Bale para sa pangalan ng batang talent na iyon, at ang mga bagay ay hindi magiging ganito. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Francine ang binata. Bakit niya tatanungin ang pangalan niya? Sa pagtingin sa pagkain sa mesa, hindi maiwasan ni Francine na makaramdam ng pagkabalisa. Nakita niyang uupo na si Terence, Boss Bale, at asawa ni Master, kaya mabilis niyang sinabi, "Malamig ang mga pinggan na ito, tama ba? Gusto mo bang painitin ko ito? Malamig ba?" Bahagyang natigilan si Mr. Bale at nagtatakang nagtanong, "Hindi mo ba natapos? Umuusok pa, bakit ang lamig?" Then, "Actually, I have a good idea. Nasusuka na tayo sa pagkain ng mga pagkaing ito araw-araw. Bakit hindi tayo kumain ng instant noodles? Paano na? There's a new type of braised meat noodles. It's pretty good. Marami akong binili. Itapon na natin lahat ng gulay at kumain ng braised meat noodles." Tumingin si Boss Bale sa kanyang paboritong disipulo, nalilito. Ano ang nangyayari? Itapon ang mabubuting gulay. Masyado ba siyang nasasabik pagkatapos makita si Terence na nag-short circuit ang kanyang utak? Si Madam Bale ay napaka-curious din. Bakit siya kumain ng instant noodles? Kahit masarap ang nilagang meat noodles, hindi naman dapat gamitin para mag-entertain ng mga bisita, di ba? Si Terence, sa kabilang banda, ay ngumiti lamang ng kakaiba habang nakatingala kay Francine. Naalala niya ang pagkain nila sa bahay ni Martin, at naunawaan niya na ang pagkain ngayong gabi ay malamang na katulad ng dati. Terence, I'm sorry, hindi ko alam na ikaw iyon. Nakita ni Francine si Terence na nakatingin sa kanya at alam niyang nahulaan ito ni Terence. Medyo nahiya siya. Hehe, ang lamig talaga ng mga ulam na ito. Babalik ako sa kaldero. Nakangiti si Terence habang dinampot ang huling ulam na kinuha ni Francine, ang isda ng wasabi na may matamis at maasim na sarsa, bago naglakad papunta sa kusina. Sa pagkakataong ito, mas naguluhan si Boss Bale bakit nababaliw si Terence kay Francine. Gayunpaman, ang katayuan ni Terence ay iba sa Francine. Maaaring si Terence ang kanyang disipulo, ngunit siya rin ang kanyang Panginoon. Nagagawa lang ni Boss Bale ang gusto niya. Forget it, I'm starving. Hindi naman malamig, kakain muna ako. Habang sinasabi niya iyon, kinuha ni Boss Bale ang isang piraso ng nilagang baboy na may mga preserved na gulay at inilagay ito sa kanyang bibig. Gayunpaman, iniluwa niya ito kaagad pagkatapos niyang tanggihan ito. Muntik na siyang mainis hanggang mamatay. Boss, ano bang nangyayari sa'yo? Natigilan si Madam Bale, at nang makita niyang iniluwa ni Boss Bale ang karne, sumimangot siya. Sobrang sakit. Ang mantika sa nilagang baboy ay hindi pinirito, at wala man lang amoy. Bagamat mabango, amoy lang ng scallion at preserved vegetables. Yung laman mismo ay wala man lang amoy.
Francine, nakalimutan mo bang magdagdag ng ibang sangkap? Curious na tanong ni Boss Bale. Ito. Ako. Hindi alam ni Francine kung paano ipapaliwanag. Gayunpaman, mabilis na lumabas si Terence sa kusina. Ang matamis at maasim na isda ng wasabi ay ginawang malamig na ulam. Ang maasim, matamis, manhid, maanghang na isda ng wasabi ay ganap na naiibang lasa. Dinala ni Terence ang isa pang ulam sa kusina, paulit-ulit itong inulit hanggang sa tuluyang makarating sa nilagang baboy na may mga inipreserbang gulay. Sa sandaling ito, natauhan din si Boss Bale at ang asawa ni Master. Tanong ni Boss Bale, Francine, may problema ba sa lahat ng ulam na ginawa mo? 2,626. Ako. Napahiya si Francine. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Katatapos lang gawin ni Terence ang huling ulam, at narinig niya ang tanong ni Boss Bale. Ngumiti siya at nagpaliwanag, bueno, ito ang nangyari. Kasabay nito, sinabi ni Terence kina Boss Bale at Madam Bale tungkol sa kanyang pagbisita sa bahay ni Martin. Naturally, medyo kawili-wili nang sabihin sa kanila ni Terence ang tungkol dito, at natuwa ang dalawa, hindi na sinisisi si Francine. Haha, kaya ganito. Sige, subukan ko ang luto ni Terence. Kinuha ni Boss Bale ang isa pang piraso ng nilagang baboy na may mga preserved na gulay at maingat na inilagay sa kanyang bibig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya sapat na kumpiyansa upang lunukan ito ng sabay-sabay. Sa halip, dahan-dahan niya itong ninamnam. Sa pagkakataong ito, sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang bibig, ang masaganang aroma ay nagpalunok kay Boss Bale ng natitirang karne kasama nito. Papuri niya, ang sarap. Mas magaling pa siya kay Francine. Tinikman ni Mrs. Bale ang ulam at tumango. Mas mahirap magpalat ng ulam kaysa lutuin ito. Nagawa na itong lasa ni Francine, at nagawa itong muli ni Terence matapos itong ibalik sa kaldero. Gaano kasarap ang luto niya? Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao na may mataas na kasanayan sa pagluluto. Puno ng paghanga ang mukha ni Francine, hindi niya alam na may kakayahan si Terence na gawin ito nang hindi siya kumilos sa huling pagkakataon, at lalo siyang naantig na makita siya ngayon. Hindi katakataka na pareho siyang hinangaan ng kanyang lolo at amo. Kaya naman, nang sabihin ni Boss Bale na mas magaling si Terence kaysa sa kanya, hindi siya nagalit, pinagmamalaki niya ito, oo, talagang napakalakas ni Terence. Haha, akala ko hindi matutuwa si Francine kung magiging kuya si Terence, pero parang hindi naman mangyayari yun, di ba? Nakangiting tanong ni Boss Bale. Natural hindi. Natural na tumango si Francine, ngunit na curious siya. Terence, marunong ka rin gumawa ng pills. I won't. Umiling si Terence, kakaiba ang kalagayan ng aking katawan. Kaya kung hikayatin na paikliin ang apoy ng tableta, ngunit hindi ko makontrol ang apoy at temperatura. Dahil ba kulang sa katangiang kahoy ang katawan mo? Nagulat na tanong ni Francine. Hindi, baka madaming attribute, kaya ang gulo. Sabi ni Terence. Oo, marahil ay dahil sa napakaraming elemento sa katawan ni Terence, at hindi sila tugma sa isa't isa. Pinaghihigpitan nila ang isa't isa, at kaya ito nangyayari. Sinuri ko ang mga sinaunang aklat ng aking sekta, umaasang makahanap ng ligtas na solusyon. Tumango si Boss Bale, ngunit wala pa kaming lead, pero may nakita kaming mga clue. Kulang na lang ng pagkakataon ang sitwasyon ni Terence. Kung magagawa nating pagsamahin ang mga elemento sa kanyang katawan at bumuo ng maliit na cycle, malulutas ang problema. Isang maliit na cycle. Hindi inaasahan ni Terence na makakahanap ng solusyon si Boss Bale, at medyo nagulat siya. Sa madaling salita, posible pa rin akong mag-refine ng mga pills, di ba? Hindi masama. Tumango si Boss Bale at sinabing, you can indeed refine pills. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari sa aking sekta sa loob ng maraming henerasyon. Gayunpaman, noong umalis ako noon, napakakaunting impormasyon ang dala ko. Karamihan sa mga kinuha ko ay may kaugnayan sa alchemy at hindi mga talaan ng mga kakaibang bagay. Imposibleng bumalik at magtanong ngayon. Tumango si Terence, hindi masyadong nabigo. Kung tutuusin, ang sinabi ni Boss Bale ay isang magandang sorpresa para sa kanya. Naisip niya na hindi siya makakagawa ng elixir, ngunit tila kaya niya.
Kaya lang hindi nagsama-sama ang mga elemento sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang maliit na ikot kaya naman nag-counter-counter sila. Ayos lang, basta may pag-asa. Kailangan nating malaman ito mamaya, sabi ni Terence. Okay, come to my study room after dinner. I'll let you read that book. Sabi ni Boss Bale. Sige. Tumango si Terence. Hindi alam ni Francine kung ano ang nangyayari, ang mga katangiang ito ay pawang magkasalungat sa isa't isa, at ito ay isang cycle na hindi niya kailanman nakilala. Hindi niya talaga ito naiintindihan, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi makagawa ng elixir si Terence, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon. Good luck! Si Terence Senior Francine ay isa ng first-class refiner, at sinusubukan niyang maabot ang pangalawang klase. Sabi ni Francine, natuwa sa sarili. Sa wakas ay may mas magandang gawin siya kaysa kay Terence, sa wakas ay maaari na siyang maging kanang kamay niya. Talagang masaya siya ngayong araw. Noong una, wala siyang gaanong interes sa pag-aaral ng alchemy, gusto lang niyang matuto tungkol sa medisina at bumalik para tumulong sa kumpanya ni Terence. Wala siyang pagpipilian kundi ang mag-aral ng alchemy sa ilalim ng pag-asa ni Boss Bale, ngunit ngayong nakipag-ugnayan na rin si Terence sa alchemy, nadama ni Francine na isang matalinong desisyon ang matuto ng alchemy. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng lugar kung saan malalampasan niya si Terence. Hehe, sigurado. Ngumiti si Terence, o tama ba, Francine, sinusubukan mo na bang maging second-class refiner? May kahirapan ba? Mahirap. Hindi pa, pero nagiging perpekto ang pagsasanay. Umiling si Francine, hindi ko pa napino ang isang ganap na nabuong second grade pill. Actually, hindi naman ganoon. Biglang sinabi ni Boss Bale, ang dahilan kung bakit masyadong mababa ang success rate ng Francine sa pagpino ng second grade pill ay dahil ang aking second grade cauldron dito ay masyadong sira. May bitik dito, at sa proseso ng pagpino ng mga pills, ang pill na chi ay tatagas, kaya ang success rate ay natural na mas mababa kaysa sa normal na mga pangyayari. In her success rate to be reasonable. Mga bitik. Mr. Bale, hindi ba pwedeng gumamit ka ng kaldero na walang bitik? Tanong ni Terence. Itong medicinal cauldron ang ginamit ko noong nag-aaral pa ako ng alchemy. Dinala ko ito bilang alaala. Ni hindi ko kayang mag-refine ng pills sa sarili ko, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng magandang medicinal cauldron. Walang mag-aakalang magkakaroon ako ng alagad pagkaraan ng mga dekada at tuturuan siya ng alchemy. Napangiti ng mapait si Boss Bale. Ang layunin ni Boss Bale sa pagtuturo sa labas ay upang lumayo sa mga kaguluhan sa lugar na iyon, at upang makahanap din ng tagapagmana ng elemento ng kahoy ayon sa mga tagubilin ng kanyang mga ninuno. Siya ay isang batang babae na may sobrang matalas na pakiramdam ng mga halamang gamot, ngunit nang makita ni Boss Bale si Francine, napagtanto niya na hindi lamang siya ay may mga katangian ng isang tagapagmana, kundi pati na rin ang mga katangian ng isang Pildores na Panginoon niya, kaya't siya ay nagtuturo sa kanyang Panginoon ng tableta. Tungkol sa bagay na ito, si Boss Bale ay talagang walang paraan para humingi kay Albert ng Grade 2 Medicinal Cauldron. Kung tutuusin, ang hilig lang ni Albert ay hayaan si Boss Bale na makahanap ng isang purong tagapagmana at hindi maglinang ng isang alchemist. 262. Ang isang tagapagmana ay kailangang linangin ang lahat ng paraan at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga halamang gamot upang maunawaan ang mana kung nagkataon. Gayunpaman, ito ay naiiba pagkatapos maging isang alchemist. Ang mga alchemist ay kailangang patuloy na ubusin ang kanilang pisikal na lakas at Zen Chi habang gumagawa ng mga table tasks. Palagi silang nangangailangan ng oras upang mabawi ang kanilang pisikal na lakas at si Zen Chi, kaya ang mga pagkakataong makuha ang mana ay medyo maliit. Bukod dito, karamihan sa oras ay ginugol sa alchemy, at walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga halaman at halaman upang maunawaan ang mana. Nakikita ko. Pero okay lang, may extra pa akong grade 2 cauldron. I'll bring it next time for Francine, yung tanga na si Pancho ang nagbigay sa akin. Tama, speaking of Pancho, nagpadala si Albert ng mga tao para kumuha ng impormasyon kay Jenny. Baka tinatago nila ang balita sa bahay mo. Sa itaas nila ay ang Sky Elixir Sect, at sa likod ng Sky Elixir Sect. Lugar ba iyon? Sabi ni Boss Bale kay Terence nang biglang may naisip. Oh, the Yu family. The Sky Elixir Sect. That place. Tumigil si Terence at ngumiti ng mapait.
Kaya ito ang naging problema. Gusto sana niyang tuksuhin ang tamang nakapulupot na tigre na ipagpalit sa isang magandang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na sa huli, siya pa pala ang maghahirap. Tila, sa hindi sinasadya, habang ang kanyang lakas ay tumataas at mas mataas, ang mga taong kanyang nakakasalamuha ay mas mataas din. Sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi maiiwasang may mga taong konektado sa mas mataas na antas. Kailangan talaga niyang mag-ingat sa hinaharap. Hula ko lang. Hindi ko alam kung totoo. Pero paano mo nalaman, Pancho, na may personal notes ka ni Zhang Liju? Tanong ni Boss Bale. Ang hirap sabihin. I've never revealed it to him. Today is the first time I've told you. Hindi mo ari ni Terence. Kakaiba yan. Kalimutan mo na to, wag muna natin isipin to sa ngayon. Let's eat. Si Boss Bale waved his hand and said. Sige. Tumango si Terence. Natural, hindi niya naisip na may problema sa auction sa market ng practitioner. May isang tao sa hidden house na sinuhulan mo sa auction, at iyon ang dahilan kung bakit nalik ang balita. Master, Terence Shekshong, ano ang pinag-uusapan nyo? Anong pamilya nyo? Ang Sky Elixir Sect? Anong nangyari? Sino si Jenny? At ano ang mga personal na tala ni Zhang Liju? Hindi alam ni Francine kung ano ang nangyayari, ngunit mas nag-aalala siya kung sino si Jenny. Pangalan iyon ng babae, at tila malapit sa kanya si Terence. Kung hindi ito masasabi ni Boss Bale dito, kaya nagsisimula ng maiinip si Francine. Ang pamilya mo at ang Sky Elixir Sect ay dalawang puwersa ng alchemy. Paliwanag ni Terence, si Jenny ay kaklase ko, at pati na rin ang. Oh, ito ay katulad ng aming relasyon. Siya ay isang alchemist din, ngunit siya ay isang antas ng dalawang alchemist ngayon. Siya ay medyo pagod ngayon at hindi pumasok. I'll ask her to come over when we have time. You two can get to know each other and discuss some alchemy problems. Ah, ganun ba? Medyo natuwa si Francine at medyo nadismaya, pero alam niyang maraming kaibigang babae si Terence. Wala siyang gustong pilitin, basta may lugar siya sa puso ni Terence, masaya siya. Okay. Then I'll have to ask her for more advice. Tungkol sa mga personal na tala ni Zhang Liju, kakailanganin kong ipaliwanag sa akin ni Mr. Bale. Sabi ni Terence. Haha, si Zhang Liju ay ang aming Grandmaster, at si Terence ay karaniwang disipulo ni Zhang Liju, kaya sa mga tuntunin ng seniority, siya rin ang aming Grandmaster. Ipinaliwanag ni Boss Bale kay Francine ang sitwasyon ni Zhang Liju, ngunit iginiit ni Terence na siya ay estudyante ko, kaya wala akong magagawa. I see. Nakahinga ng maluwag si Francine, natutuwa na hindi iginiit ni Boss Bale. Kung gagawin niya, mag-aaral siya ni Terence, hindi ba? Hindi niya ginustong mangyari ito. Oo, Terence. Dahil kilala mo na si Francine noon, dapat na bisitahin mo kami ng mas madalas. Sabi ni Boss Bale. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Terence. Nanatiling nakangiti si Francine sa kanyang mukha habang sumilip siya kay Terence. May gusto siyang sabihin sa kanya, ngunit naroon si Boss Bale, kaya itinago niya ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sina Madam Bale at Francine upang maglinis ng mga pinggan, habang si Terence at Boss Bale ay pumunta sa study room. Habang papunta doon, nag-iisip si Terence ng isang bagay na mahalaga ang pinagsamang diskarte sa pag-atake na nakuha niya mula sa hidden house Fuller. Dati, hindi naisip ni Terence na ang pinagsamang sining na ito ay napaka-praktikal, ngunit ngayon ay tila ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung magkasamang nagpino ng elixir sina Jenny at Francine, may pagkakataong gumawa ng level 3 elixir. Gayunpaman, hindi kayang sanayin ni Terence ang pinagsamang sining na ito. May ideya siya ngunit hindi niya ito maisagawa. Sakit sa ulo. Nag-aalala siya na hindi siya makahanap ng maaasahang refiner, ngunit sa pagsali ni Francine, makakapag-relax siya. Parehong sina Francine at Jenny ay mga taong pinagkakatiwalaan niya, at hindi nila siya sasaktan. Kaya lang kailangan niyang magsaliksik pa tungkol sa pinagsamang pag-ataking ito. Sa pag-iisip ng pinagsamang sining, hindi maiwasan ni Terence na isipin ang pinagsamang martial arts, kasama ang sarili niyang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm at 5 elemento ng Lowell na 8 trigram palm. Tama yan.
Medyo nagsisisi si Terence na ang maliit ay hindi gumamit ng 5 elemento ng 8 trigrams na palad, kaya hindi niya ito matutunan ng palihim, ngunit si Boss Bale ang sect master ng 5 elementong sekta na minamaliit ng maliit. Mayroon ba siyang 5 elemento ng manual ng martial arts ng 8 trigrams palm? Pagkatapos pumasok sa pag-aaral kasama si Boss Bale, hindi na makapaghintay si Terence na magtanong, Teacher Bale, alam mo ba ang tungkol sa Taken Dragon? Alam ko. Hindi ba't siya ang taong pinili ni Albert para isagawa ang plano? Napilayan mo siya. Medyo natarante si Boss Bale kung bakit biglang itatanong ito ni Terence, bakit mo siya tinatanong? Mayroon siyang martial art technique na tinatawag na 5 elements 8 trigrams palm. Mr. Bale, alam mo ba ang tungkol dito? Nagpatuloy si Terence. 5 elemento 8 trigrams palm. Nagulat si Boss Bale, ngunit umiling siya. Ang 5 elementong sekta ay isang sekta na nasa mas mataas na antas kaysa sa mga sinaunang sekta. Maraming martial skills ang nakaimbak sa loob. Natural, hindi ko alam kung ano ang nililinang ng Lowell, at hindi rin ako sigurado sa martial skills na ginagamit ni Little One at ng iba pa. Tulad ng alam mo, palagi akong nakatutok sa alchemy. Tungkol naman sa martial skills, hindi ko pinag-aaralan, at wala akong oras para pag-aralan ang mga iyon. Ganun ba? Medyo nadismaya si Terence, ngunit may katuturan ito. Sino ang mag-aaral ng isang buong grupo ng mga kasanayan at kabisaduhin ang lahat ng ito? Not to mention that Boss Bale was an alchemist, even those hidden noble houses that only have 1 or 2 martial arts techniques ay hindi posibleng kabisaduhin ang martial arts na hindi nila nasanay. 2,628. Kung hihilingin mo sa matandang master na si Fuller na kabisaduhin ang mental cultivation method at martial skill ng joint attack, hindi ba ito magiging sobrang problema para sa kanya? Ano, gusto mong matutunan itong martial art? Saglit na nag-isip si Boss Bale. Ang martial technique na ito ay parang maaari lamang gawin ng mga taong may 5 elementong konstitusyon. Hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kahit na isagawa nila ito, maaari lamang nilang gamitin ang 1 o 2 sa mga katangiang monarhiya, at natural na magiging mas maliit ang kapangyarihan. Gusto ko lang mag-research. Hindi masabi ni Terence kahit kanino ang tungkol sa kanyang mahimalang omnipotent skill, kaya't nagbigay lang siya ng perfunctory na sagot. Oh! Hindi na ito pinansin ni Boss Bale at tumango siya bago naglakad papunta sa bookshelf. Nakakita siya ng sulat kamay na sinulid na libro, kinuha ito, at binaliktad ang nakabookmark na pahina bago ibigay kay Terence. Ayon sa sinabi mo, ang iyong katawan ay may apoy, kahoy, at tubig, ngunit ang apoy at tubig ay 2 elemento na nagsasalungatan, kaya hindi ka maaaring gumawa ng mga table tasks. Ngunit ayon sa sinaunang libro, ito ay dahil ang mga elemento sa iyong katawan ay hindi makakapasok sa sirkulasyon at hindi makakapasok sa loob ng mahigpit na pagsasama-sama, at ang mga elemento sa iyong katawan ay hindi makakapasok sa loob at hindi ka makakapasok ng mahigpit sa sirkulasyon ng iyong katawan. Kung kaya mong umikot ang mga elemento sa iyong katawan, ang 3 elemento sa iyong katawan ay hindi na magsasalungat sa isa't isa. Oh! Mabilis na kinuha ni Terence ang libro kay Boss Bale at binuklat ito. Talagang isinulat ito tungkol sa mga disadvantage ng 5 elemento bago sila nailipat at ang mga benepisyo pagkatapos ng sirkulasyon, ngunit ginamit nito ang 5 elemento bilang isang halimbawa upang ipaliwanag. Kung ang kapangyarihan ng 5 elemento ay maaaring pagsamasamahin at itugma sa kaukulang martial arts technique, maaari itong mag-trigger ng kapangyarihan ng martial arts technique na katumbas ng 5 rank ng bawat attribute. Ayon sa pagkalkula sa itaas, ito ay medyo nakakatakot. Ang isang katangian at 5 katangian ay magiging 5 beses, na 25. Sa madaling salita, ang isang anyo ay katumbas ng 26 na anyo ng ibang tao. Ang isang Earth Class Early Phase ay maaaring pumatay ng Sky Class Late Phase Peak. Ganun ba talaga kalala? Ang taong ito na may 5 elementong konstitusyon ay abnormal lang. Taken Dragon. Si Lowell ang unang taong naisip ni Terence. Tama, malamang na pinaikot niya ang 5 elemento sa kanyang katawan, ngunit ang sirkulasyon ay hindi masyadong matagumpay, at sa kanyang talento, ang kasanayan ay hindi nadaig tulad ng kay Terence. Ito ay medyo higit pa kaysa kay Terence. Dapat ganito ang Taken Dragon. Tumango si Boss Bale.
Una, kailangan kong subukan ang mga katangian sa iyong katawan at humanap ng paraan para mailipat ang mga ito. Kung magtagumpay ako, dapat ay marunong kang gumawa ng mga table tasks. Kung gayon, si Terence ay medyo nasa sabik at nag-aalala sa parehong oras. Nakahanap si Boss Bale ng ilang nauugnay na impormasyon, ngunit wala siyang paraan. Puno ng pag-asa si Terence, ngunit alam niya na malamang na hindi ito malulutas. Hey, you don't have to worry. I'll look up some more information. I have a lot of information here. Bagamat wala akong inalis na martial arts manuals noon, marami akong kinopyang impormasyon sa alchemy. Marami ang hindi ko napag-aralan. Ngayon ko lang nakita. Sabi ni Boss Bale, sabay turo sa isang bookshelf sa di kalayuan. Kailangan kitang guluhin kung ganoon, Gurubay. Huminga ng malalim si Terence at excited na sinabi. Talagang puno ang bookshelf ni Boss Bale ng mga libro tungkol sa alchemy. Mula dito, makikita kung gaano kahumaling si Boss Bale sa sining ng alchemy. Kung si Boss Bale ay maaaring magkaroon ng parehong antas tulad ng dati, kung gayon ang pagpino ng mga third grade na table task ay hindi dapat maging isang problema, tama ba? Ngunit ano man ang mangyari, hindi na hinayaan ni Terence na mabawi ni Boss Bale ang kanyang lakas. Ang pagpapagaling ay walang problema para kay Terence, kaya niyang pagalingin ang lahat ng nasirang meridian ni Boss Bale, ngunit hindi niya mapataas ang kanyang lakas. Magkaiba ang espiritual at pisikal. Kahit na pagalingin ni Terence ang mga meridian ni Boss Bale, hindi na babalik ang chi sa kanila, at kailangan niyang dahan-daang itaas ang kanyang lakas. Katulad noong tinatrato niya si Tito Fredo. Tito Fredo ay isang Earth class noon, ngunit si Terence ay nalilimitahan ng sarili niyang lakas, kaya maaari lang niyang itaas ang lakas ni Tio Fredo sa Golden class late phase peak. At ngayon, maaaring gamutin ni Terence ang mga pinsala ni Boss Bale, ngunit ang lakas ni Boss Bale ay nasa unang bahagi ng Earth class. Kung gusto niya maging master ng Sky class, kailangan pa rin niyang magsanay ng paunti-unti. Siyempre, kung ang kanyang mga meridian ay hindi lahat ay nasira, o kung ang mga ito ay nasira lang at ang kanyang chi ay hindi nawala, si Terence ay nagtitiwala na siya ay maaaring pagalingin siya at ibalik siya sa kanyang orihinal na lakas. Ngunit ang mga meridian ni Boss Bale ay hindi lang nasira, at lahat sila ay nasira. Wala talagang magawa si Terence. Ngunit, gayunpaman, gusto pa rin ni Terence na makahanap ng angkop na oras para tulungan si Boss Bale na ayusin ang kanyang mga meridian. Para sa natitirang bahagi ng kanyang pagsasanay, ito ay sariling negosyo ni Boss Bale. Hindi siya matutulungan ni Terence na mag-level up hanggang sa maabot niya ang Sky class. Kaya naman, hindi nagmamadali si Terence na pagalingin at i-level up si Boss Bale. Kahit na gawin niya ito, hindi siya makakagawa ng third class na tableta, higit sa pangalawang klase tulad ni Jenny. Mr. Bale, sa tingin mo ba maghahinala si Albert at papatayin ka kapag gumaling ang mga meridian mo? Nag-alinlangan si Terence at nagpasyang bigyan ng pansin si Boss Bale. Oh, naka-recover na ang mga meridian ko. How is that possible? Bahagyang natigilan si Boss Bale. I know about my injuries. They're not external injuries, they're internal. Kahit grade 3 great recovery pill ay walang epekto sa akin. Paano ako makaka-recover? Sinasabi ko lang what if? Tanong ni Terence. Kung hindi mapigilan ni Boss Bale na mapalalim sa pag-iisip. Bagamat palagi niyang nararamdaman na si Albert ay hindi maaaring maging napakalupit, ang nangyari ngayon ay nagsabi rin kay Boss Bale na ang ilang mga bagay ay maaaring maging napakalupit. Bagamat ayaw niyang aminin, kailangan niyang aminin na kapag gumaling ang kanyang mga meridian, maaaring may balak na muling patayin si Albert. Gagawa siya ng galaw, diba? Nakita ni Terence ang pag-aalinlangan ni Boss Bale at naunawaan niya. Posible. Hindi ako sigurado. Mapait na ngumiti si Boss Bale, umiling-iling. Gayunpaman, kahit na mabawi ko ang aking mga meridian, kailangan ko pa ring magtanim muli. Matagal nang nauubusan ng totoong chi ang aking katawan, kaya wala pa rin akong lakas. Oh, kung maaari, dapat mong itago ang iyong lakas pagkatapos mong gumaling, at tiisin ito ng ilang sandali. Iminungkahi ni Terence. Hehe, natural lang yan. Hindi na ako katulad ng dati, kaya natural na mas maging maingat ako sa lahat. Pero ang pangunahing problema ay makaka-recover lang ako. Tumawa si Elder Bale at sinabi. 2,629. There will be a chance.
Tutulungan kitang makaisip ng paraan. Sabi ni Terence. Haha, ang galing. Maghihintay ako nun. Hindi ito sineryoso ni Boss Bale. Pagkatapos ng lahat, bagamat malubha ang mga pinsala ni Jenny, naisip ni Boss Bale na iyon ay pisikal na pagpapahirap lamang ng Little 11, at nagawang pagalingin siya ni Terence nang hindi nasira ang kanyang mga meridian. Marahil ay dahil ito sa maliit na recovery pill at ilang mahiwagang gininto ang likhang gamot, kaya hindi na niya masyadong inisip ang dahilan. Maggagabi na. Babalik muna ako. Mga personal na tala ni Zhang Liju, ipapadala ko ito kay Jenny sa iyong email, sabi ni Terence. Sige, walang nagmamadali. Mas importanteng gumaling muna siya, sabi ni Boss Bale. Okay lang kung hindi siya pumasok ng ilang araw sa school. I'll give her a break. Tumango si Terence. Alam niya ang sitwasyon ni Jenny. Siya ay karaniwang maayos na ngayon, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng ganoong kalaking pangako. Tumango lang siya at umalis. Si Francine at Madam Bale ay nanonood ng TV sa sala, naghihintay na bumaba sina Terence at Boss Bale. Napatayo ang dalawa nang makita sila. Terence, aalis ka na? Nakangiting tanong ni Madam Bale. Yes, Master's wife. I'll take my leave muna. Bibisita ako sa ibang araw. Sabi ni Terence. Francine, tingnan mo si Terence. Sabi ni Boss Bale kay Francine. Tuwang-tuwang tumango si Francine at mabilis na tumakbo sa tabi ni Terence, na mukhang isang cute na batang babae. Hehe. Ngumiti si Boss Bale. Natatakot siya na hindi magkasundo sina Terence at Francine. Kung tutuusin, kinasusuklaman ito ni Boss Bale kapag hindi maayos ang pakikitungo ng kanyang mga disipulo sa isa't isa. Ganon din sa pagitan nila ni Albert, kaya mas nag-aalala siya sa sarili niyang disipulo. Ngayon ay tila hindi magkakaroon ng anumang problema sina Terence at Francine, na nagpasaya kay Boss Bale. Nakahinga ng maluwag si Francine pagkatapos umalis sa villa kasama si Terence. Ikaw. Hindi inaasahan ni Terence na ganoon din ang sasabihin ni Terence. Ngumiti siya, ikaw muna. Ano ang gusto kong sabihin? Medyo kinabahan si Francine matagal na panahon na mula nang makita niya si Terence, at hindi na siya casual gaya ng dati. Kung ganoon ay sasabihin ko muna. Hindi ko talaga akalain na nasa ilalim ka ng pag-aalaga ni Old Bale para matuto ng alchemy. Akala ko nag-aaral ka ng medisina. Sabi ni Terence. Nagulat din ako. Akala ko hindi kita matutulungan sa pag-aaral ko ng alchemy, pero parang nag-aaral ka rin ng alchemy. Biglang naisip ni Francine ang babaeng tinatawag na Jenny. Isa rin siyang tagapaglinis, at pangalawang klase noon. Hindi naman siguro siya gaanong pinahahalagahan ni Terence, di ba? Kumurap-kurap si Terence, hindi maintindihan kung ano ang mali sa kanya. What's wrong? Bakit ka tumigil? Hindi, sa tingin ko kailangan kong magsikap pa. Isa lang akong first-rank refiner, sa tingin ko ay hindi kita matutulungan. Nanghihinayang sabi ni Francine, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang silbi. Hindi ganoon kahalaga ang pagiging first rango na alchemist at pangalawang rango na alchemist. Hanggat payag ka, maaari kitang gawing pangalawang rango na alchemist anumang oras. Sabi ni Terence. Kailangang maging isang mystic class practitioner man lang ang second level refiner, di ba? Golden class lang ako, at malayo pa ako dito kaya naman lagi akong bagsak kapag gumagawa ng second grade pills. Nalilitong tanong ni Francine. Golden class late phase peak. Tiningnan ni Terence ang lakas ni Francine at tumango. Isang hakbang na lang ang layo mula sa mystic class. Makakalusot ka na pagkatapos kumain ng maliit na chi gathering pill. Nakikita mo ba ang lakas ko? Bahagyang nagulat si Francine, ngunit hindi na masyadong nag-isip tungkol dito. Pinagpalagay niya na si Boss Bale ang nagsabi kay Terence, at ang tinutukoy niya ay ang huling bahagi ng pangungusap ni Terence. Naalala ko na ngayon, mayroon kang pangalawang klaseng alchemist sa tabi mo. Sa katunayan, kung maaari kang gumawa ng ilang maliit na chi gathering pills para makakain ko, hindi imposibleng maging maagang klase ako sa Earth. Halos makagawa na ako ng second class pills. Totoo yan. Oo, pero hindi mo kailangang pagdaanan ang lahat ng problemang yan, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Nakangiting tumango si Terence. Namula si Francine, hahawakan ba ni Terence ang kamay niya?
Ang puso ni Francine ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa naisip, at ang kanyang mga palad ay nagsimulang pawisan din, ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang kamay ng may kaba at masaya, naghihintay na hawakan ni Terence ang kanyang kamay. Ito ang eksenang matagal na niyang inaabangan, hindi niya akalain na mauulit pa ito pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Ang sandaling ito ng kaligayahan at sakit sa puso ay nagparamdam kay Francine na sulit ang lahat ng pagdurusa na pinagdaanan niya nitong mga araw na ito. Ang kanyang paghihiwalay kay Terence ay para sa isang mas magandang pagkikita. Medyo nagulat si Terence nang makitang ganoon si Francine, ngunit naunawaan niya kaagad na nagkamali si Francine. Si Terence ay may magandang impresyon kay Francine, ngunit mayroon pa rin siyang Melissa na dapat harapin. Bukod dito, ito ay mahabang panahon, at napakabigla para kay Terence na mag-isip tungkol dito. Ngunit hindi naintindihan ni Francine, at ayaw ni Terence na saktan ang kanyang kumpiyansa. Hinawakan muna niya ang kamay niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang maramdaman niya ang kanyang kaba. Ang mga damdaming pinipigilan niya sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagsimulang lumabas sa malamig ngunit mainit na gabing ito. Mahigpit na hinawakan ni Terence ang kanyang kamay. May mga bagay na kailangang harapin, at may mga taong hindi kayang bitawan. Hindi alam ni Terence kung ano ang magiging kinabukasan niya, at hindi niya alam kung magiging matatag o mapanganib ang daan sa unahan, ngunit tiyak na may mga taong hindi niya makakalimutan habang nasa daan. Sa sandaling ito, maraming bagay ang pinag-isipan ni Terence. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas at ng 5 elemento ng sekta, ngunit hindi na tumakas si Terence. Naisip niya ang isang babaeng hinding-hindi niya makakalimutan. Naisip niya ang mga oras ng nakaraan. Kamusta si Carla? Medyo emosyonal si Terence. Hindi niya akalain na balang araw, magiging sapat na ang kanyang lakas para hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos ang lahat ng nakatagong bahay, kabilang ang Hidden House York. Maging ang 3 sa mga nakatagong bahay ay naging tagasunod niya. Ang paglukso ng lakas ay naging dahilan upang ang agwat sa pagitan nila ay hindi na malulutas. Gayunpaman, pagkalipas ng maraming taon, nanatiling pareho ang mga bagay, ngunit nagbago ang mga tao. Bagamat may narinig siyang balita tungkol kay Carla mula kay York Bing, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung magkita silang muli. Ang pagtakas ba niya noon ay nagdala sa kanya ng pagkabigo? Gaano nga ba kasaya kung ang buhay ay magiging tulad lamang ng una nilang pagkikita? Ngunit paano nahulaan ng Terence mula noon ang kanyang kasalukuyang taas? Ang antas ng mga nakatagong bahay ay halos hindi nabanta kay Terence. Naramdaman ng kalungkutan ni Terence, tumingin si Francine sa kanya ng kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nanlumo. Hindi niya namamalayan na hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Terence. 2,630. Naramdaman ang lakas sa kamay ni Francine, bumalik si Terence sa realidad at bumaantong hininga. Ang nakaraan ay nakaraan, ang tanging mahalaga ngayon ay ang pahalagahan ang kasalukuyan. Mayroong ilang mga bagay na walang silbi sa pagsasalungat. May mga taong muling magkikita kung pinagtagpo sila ng tadhana. Subukan mong i-circulate ang iyong paraan ng paglilinang sa puso. Biglang sabi ni Terence. Dilat na dilat ang mga mata ni Francine habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Ngayon, hinahayaan mo akong magtanim dito. Tumango si Terence. Bakit? Medyo nabagabag si Francine, ang mungkahi ni Terence ay masyadong kakaiba. Sino ang nagsasanay habang naglalakad? I'm helping you to increase your strength. Malapit ka nang masira. Sabi ni Terence. Ako. Malapit ka nang masira. Lalong naguluhan si Francine, hindi niya alam na malapit na pala siyang masira, paano nalaman ni Terence. Ngunit, dahil sa kanyang pagtitiwala kay Terence, tumango siya at nagsimulang magsanay ng sining ng refiner. Gayunpaman, sa susunod na sandali, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Francine. Bigla niyang naramdaman ang purong daloy ng purong chi na pumapasok sa kanyang katawan mula sa kanyang palso. Parang galing kay Terence. Nakangiting tumango si Terence sa kanya na nagpapatunay sa kanyang hinala. Pagkatapos ng lahat, si Terence iyon. Tinulungan ba niya siyang mag-level up? Paano ito nagawa ni Terence? Dati, noong hindi alam ni Francine ang tungkol sa mga practitioner, hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol dito, siya ay naiiba.
Alam niya kung gaano kahirap magsanay, at ang lahat ng kanyang lakas ay dahan-daang nadagdagan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga table tas. Ang pick ng huling yugto ng Golden Class ay ang bottleneck, at kinailangan niyang umasa sa sarili upang makalusot. Ngunit hindi siya nagkaroon ng anumang makabuluhang tagumpay sa mahabang panahon. Kaya naman, nagulat si Terence sa kanyang pag-level up. Naramdaman ni Francine ang panginginig ng kanyang katawan na sa unang bahagi na siya ngayon ng Mystic Class. Medyo mahirap lampasan, ngunit mas mahalaga ang kagalakan at ginhawang nadama niya pagkatapos niyang masira. Nakalusot siya kay Mystic ng ganun lang. Iniisip ni Francine kung nananaginip ba siya. Tulad ng para kay Terence, hindi na niya binigyan si Francine ng anumang karagdagang pag-upgrade ng lakas, may mga bagay na kailangang gawin ng hakbang-hakbang. Babala ito kay Boss Bale, para makapaghanda siya. Hindi naman masyadong biglaan kapag kailangan niya siyang i-upgrade. Ako. Isa na akong Mystic Class Master. Hindi inakala ni Francine na makakalusot siya sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Ayan na. Tumango si Terence. Ganun lang kadali. Napagtanto ni Francine na hindi niya dapat sinabi iyon. Akala niya ay madali, ngunit malamang na nag-ukol si Terence ng maraming pagsisikap para tulungan siyang mag-level up. Hehe. Oo. Napakadali. Tutulungan kitang mag-level up kapag may oras ako sa hinaharap. Medyo gabi na, sabi ni Terence, tawagan natin ito ng isang araw. Ihahatid na kita pa uwi. Pinapabalik mo ako. Nasa pintuan na ng residential area sina Francine at Terence, sino ang nagpapabalik kung pinababalik siya ni Terence. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, naalala ni Francine ang sinabi ni Terence. Maaari itong pagbutihin sa hinaharap. Siyempre kaya mo. Tumango si Terence, kung hindi, paano sa palagay mo naging second rank refiner si Jenny? Kaklase ko siya, at nagsimula lang siyang gumawa ng mga table tas noong una siyang pumasok sa universidad, mas maikli pa kaysa sa iyo, at isa na siyang Earth Class early phase ngayon. Nagulat at nainggit si Francine kay Jenny. Kaya, ang pinakamabilis na paraan para mag-level up ay ang makasama si Terence. Gayunpaman, masaya pa rin siya na tinutulungan siya ni Terence.